Naman, perwisyong inabot mula sa reseller nitong tumangay ng kanyang mga panindang cellphone. Yan naman ang rektang sumbong ni Miss Kimberly De Leon ng Pandi, Bulacan na makakausap natin ngayon sa kabilang linya. Magandang tanghali, Ma'am Kimberly. Ang tanghali din po. Yun po. Paano po nangyari itong pagkuha sa mga cellphone na binebenta ninyo? Bali, sir, ano po kasi, kasi po online seller po ako. Tapos po, nag-chat po siya sa akin na baka daw po pwedeng kumuha ng cellphone. Tapos siningayan ko naman po siya ng ID. Legit naman po yung ID na binigay niya. Kaso po, tawag dito. Legit naman po yung ID niya. Tapos, legit lang po. Sige, ma'am, putol namin kayo, Ma'am Kimberly. Magkano po yung nakuhang, yung halaga ng cellphone na nakuha sa inyo? 287,900 po. Tapos nakapaghulog po siya ng 23,600. Kaya po may balance pa po siya na 264,100. O nga, napakarami. Ilang unit po ba yung nakuha sa inyo, ma'am, na cellphone? 24 units po siya. Tapos nakapagbigay po siya ng isang unit noong December 17, 2020. Kaya 23 piraso pa rin po yung utang niya. Napakarami nitong cellphone na to. Ma'am, paano nyo po ba nakilala to? Online po ba? At paano yung transaksyon po ninyo? Nag-chat lang po siya, nakukuha daw po siya. Tapos i-deliver po sa bahay nila. Yun. Kayo po ba ang nagpa-deliver ng cellphone, madam? Ako po mismo yung nagde-deliver sa bahay nila. Doon sa bahay po nila, no? Nakuha niya po. Yung huling kuha niya po, puro na lang po kami sa 7-Eleven. Tapos, minsan po pinipick up niya po mismo sa bahay namin. Ma'am Kimberly, ibig sabihin nakaharap nyo ng personal itong si Miss Stephanie, no? Yung nire-reklamo ninyo? Apo. O nakaharap pala ng personal. So, paano naman po yung perang binabayad niya sa inyo? Paano po pinadala? Nagbabayad po siya sa akin via GCash. Via GCash. May initial naman na ibayad, sir. 20, diba, sir? 20 plus, oh. 23,000. At saka kagandahan ito, alam niya yung bahay at saka personal. Personal naman silang nagkita. So, Oh, sir, suki nating resource person siya uli kahapon Pero, lang. sir, sige, ma'am. siya po kasi, yung huling bayad niya po kasi sa akin ng December 17, simula po noon, wala na dun sa bahay nila na yun. Tapos, nabalitaan po namin mismo sa mga kapitbahay nila na naibenta unit na tinitirahan nila dati. Tapos po ngayon si Stephanie Robles po, nasa abroad na po. Nako. So parang lumabas, no? Although alam niya yung bahay, pero mukhang nakausap niya. wala na. Wala na. Tumakas na ron. Wala na rin yung tao. Lost na din yung tao. Attorney? Walang permit yung inyo pong negosyo? Wala po. Well, even if there's no permit, in so far as yung ginawa sa inyo na meron kayong usapan at kontrata, medyo ibang usapan yan. Pero again, ma'am, mas pinopromote natin yung pag-apply ng proper na permit. Pero ma'am, again, ipapacheck po natin yung sitwasyon ho ninyo. Meron tayong resource person. I think kilala ko ang resource person. Suki. Nung ako'y OJT, sir, sa Paniki Tarlac. Alam ko ito si Sir Ray Apolonio. Sir Ray, ikaw ba to? Sir Ray? Si Ma'am Bertisan. Good afternoon po sa inyo lahat sa studio. Ako po yung Michael, sa Sir Ray Apolonio. Opo, Sir Ray, kumusta? Paano po natin matulungan itong si Ma'am Kimberly? At ma-verify ho natin na sa ibang bansa na po ata daw itong kanyang inareklamo kung may katotohanan ho ito. Dito lang. Yes, ma'am. Actually, ma'am, sa mga kaninang nabalitaan ko na si Ma'am Kimberly nga ay haharap dyan sa magiging sa 6 na to. Pinaimbitahan ko siya kaagad. At ito nga, kaharap natin actually si Ma'am Kimberly sa Uy! Ay, yung nirereklamo, nandyan pala, sir. Snappy At ito talaga po si ay Sir. ayon sa interview ko sa kanya, Snappy yung si Sir. unit ng cellphone 24, isang buwan sa kanya at pagtuwala ng lubos sa nagkautang. Pero pinacheck po natin kanina itong si Stephanie Robles doon sa dating
o sa bahay niya. It found out po na talagang wala na po siya doon. Noong pa pong December ay naibenta na daw yung bahay na yun. No? Sa pangalan ni Marisa na tiga rito rin sa Pandi. At kung saan, iba na ngayon ang nakatira sa atin. So, ang gagawin na lang po natin dyan, ang sabi ko naman kay Kimberly, no, i-check natin kung lumabas na ng bansa talaga. Itong si Stephanie. Para makita po natin kung lumabas yan. At kung hindi man, at nandito natin ngayon ay maski yung original address niya, kung tiga saan siya, kung allegedly tiga Marinduque nga daw siya, kung saan po yung address na makuha natin sa kanya ay pagbibigay po tayo ng demand letter. No? Para sa ganon ay mapadalhan natin siya. At kung hindi niya ligawin ito, ay mas maganda po na padimandahan na lang natin siya para kung magkawaran. So at least magkakaroon tayo ng holding sa tawanan. Ayun. Sir, ako'y believe po sa inyo. Kumusta po kayo? At ang lahat ng mga kasama natin dyan sa Paniki Tarlac. Hello. And Pandi Bulacan, sir. Mabibisita kita minsan. Actually, maganda naman dito sa Pandi Bulacan, although nandito sa aking 11 pabahay, pero tahimik pa rin naman yung area. Recruiting ng natin under control naman lahat. Right? So, Ma'am Kimberly, subukan natin. Baka sakaling nanonood yung nire-reklamo nyo. Ano po ang, baka meron kayong mensahe? Ma'am medyo... Hindi maganda. Medyo nag-feedback, no? Yung, pakipatay po kung meron kayong monitor dyan, Ma'am Kimberly. Ma'am Kimberly? Wala na yata si Ma'am Kimberly. Anyway, Ma'am Kimberly. Ni Sir Nandiyan naman sa opisina ni Lieutenant Colonel Apolonio, no, si Ma'am Kimberly. Snappy talaga to, no? Pinasundo niya kagad yung nagre-reklamo para makuha kagad yung kanyang mga kabuuang reklamo, no? Anyway, maraming salamat sa pagtitiwala sa programa namin, Ma'am Kimberly De Leon ng Pandi, Bulacan. At kay Lieutenant Colonel Ray Apolonio, pakidalan mo na rin kami ng mga action photos and videos dyan. Ano? At saka yun nga, tama yung sinabi mo. Kung hindi natin makuha o padalan muna ng mga demand letter, and mas maganda siguro mapailan na nga ng complaint ito, no? Upang kung sakaling ang malabasan ng warrant o pares, ay madali nating maipahanap yan. Ano? Opo. Yes. Matulungan na po natin yung bakit komplikasyon. Yes po. At sir, magbibigay na lang din tayo ng paalala sa mga kasangbahay natin na may negosyo. Mas maganda ho talaga kung kumuha kayo ng permit para legal po ang operasyon ng inyong negosyo. No? Pinopromote ho natin ang pag-a-apply ng mga legal permit para po mayroon talaga tayo ding habol sa mga inireklamo natin. Okay? That's right!